Yan, and start recording, mga kalapita. Welcome sa isa na mga reaction video kasama si Baron Geisler. Paano natutong uminom ng alak si Baron Geisler? Ako ba nagturo? Hindi. Pero nung nagdi-DJ ako sa Channel 2, nakasabayan ko to, nakita ko to. Kaya pabayaan muna natin siya magkwento, tapos ako magkikwento mamaya. Kasama natin si paring Michael, Saint Michael, na pinatay yung demonyo. Okay? Play muna natin to. What are the worst moments? Yung pinaka, parang, doon mo masasabi na, bakit ako nandito? Ano yung, sabi mo ng top 3 na nangyari sa'yo na pinaka-grabe? Oh, wow. Yung nabugbog po ako. Nabugbog? Saan? Nabugbog siya. Hindi lang isang beses. No. Nabasagan siya ng bote. Nabasagan ako ng bote sa mukha. Yan siya, nabasagan ng bote sa mukha. Ako po natamaan sa ulo ng kahoy na may pako. Pero kahit sumisirit na yung dugo sa ulo ko, lumalaban pa ako. Pero siya, alam ko ito, lumalaban din to eh. Mamaya yung kwento namin. Tuloy. Opo. This was in 2007. Pero paano yung kwento behind 2007 ah. Nung 2007. Pero nung na-meet ko si Baron Geisler 2005. Nung nagdi-DJ ako nun sa Channel 2. Tuloy. time na yun, ito magugustuhan nyo, sir. Kaibigan ko yung DJ, pag Hindi niya ako kaibigan na. Iba yun ah. hindi ako yun ah. Hindi ako yung sinasabi niyang kaibigan na DJ ah. Kasi nung time na yun, mamaya. Sige, ito na muna. Hindi po ako yung sinasabi niyang kaibigan niya na DJ. Nung time na nagdi-DJ ako sa Channel 2 kasi nagpa-contest yung Channel 2 eh. Top 3 DJs, top 2 ako. So isa ako nabigyan ng ng opportunity magtrabaho sa Dish. So ang tawag dito, nagtrabaho ako sa Channel 2. Tapos pag-iinom sila Byron, sila Baron doon ay lasing na talaga. At saka ang alam ko may hindi kumpirmado pero halata. Tapos pagka may kasama, kasi pag magdi-DJ ako, simula noon may kasama na talaga ako laging may kanang kamay po ako pag lumalakad, 'di ba? Ngayon, yung kanang kamay ko na yun, yun yung pagtitripan ni Baron Geisler. So nung nakita kong sasapakin sana ni Baron Geisler, hinawakan ko na yung bote ng San Miglite, hahampasin ko na sana sa ulo ni Baron Geisler. Hindi lang niya tinuloy, kung hindi, ako ay yung ikikwento niyang humampas sa ulo niya. Dahil buod, panginang yan. Puro kami gago nung time na yun. Diyos ko. Kahit si Baron pa yan. Tapos nagsasayaw siya mag-isa sa dance floor kasi nagta-taekwondo to. Yung sayaw niya pa taekwondo, pasipa. 'Di ba? Yung mga tao sa dance floor nag-aalisan. Tapos tatabihan dun sa booth ko, dun sa DJ booth. Tapos gaganon-ganon lang yun. Nakikinig sounds. Mahilig yan sa hip-hop ng time na yun. Okay, tuloy. lumalabas kami ng brother and brother-in-law ko, kami yung mga siga sa Pampanga. No? Nung time na yun, nagkamali ako na mag-isa ako. Tapos, lasing na lasing po ako, biglang na ang daming sumasalubong ng mga halik ng babae. Wow. So ako naman, tuntua ako. Yes. Sabi ko, Yung sumasalubong po ng halik, sa kanya yun. Pag DJ ka, dami rin sumasalubong na halik sa'yo ha. Tuloy. sige, kiss. Lapan talaga. Oo. Tuntua si Corina, nakarinig ng laplapan. Okay. Laflafan po yun, tawanan. Laflafan. Wala pa COVID noon. Okay. Galang talaga. Anyway, siguro mga 20, 30 babae yun. Oh God. Tapos tinawag ako ng kaibigan ko, sabi niya, si DJ Kiko man, hey bro, you gotta leave. Yung mga hinilikan mo, may mga boyfriend yan. Galit na galit sila pare. Uwi ka na. Ayun. Ito yung part 2 nung nagkita kami sa Green Hills sa condo. Sober siya. Sabi ko sa kanya na, tandaan mo ko. Muntik na tayo. Tapos nag-sorry naman siya nung time na yun. Nag-sorry naman siya. Okay, we're good.
Kaya gusto niyo po akong kainuman, welcome po kayo makipag-inuman sa akin. Kung gusto niyo kasama natin si Baron Geisler. Tuloy. Paglabas ko ng bar, nakinig ako kay DJ Kiko. Paglabas ko ng bar, may 5 na nakaabang dun sa labas. Oh, no. Pinaghampas na ako ng upuan, pinagsusuntok na ako. Hindi mo naman kasalanan sila yung lumapit sa'yo, yung mga girls. Hindi, wala nang ano doon. Hindi naman nila mabubugbog yung mga babae. Tapos pag angat ko pong ganyan, nakita ko hinablot yung bote. Sinampal ako ng bote sa mukha. Oh. my. Oh. Tapos yun na, nalaglag yung mukha ko. Wow. Oh, kita mo. Ako talaga sa nakatalikod si Baron Geisler nun, dapat sa likod. Kasi ang alam ko, hahampasin din niya ng bote yung tropa ko. Yung kasama ko nun. Hahampasin niya din ng bote. Kaya ako, ang style ko, pag inunahan niya yun, uunahan ko din siya, hampasin ko din siya ng bote sa ulo. 'Di ba? Parang, domino effect. Tuloy. Oh. Tapos yung mga bouncer, hanggang galing. Galing niyo po, galing niyo. Nakatayo lang silang gano'n, no? Hindi nila ginagawa trabaho nila. Wow. Baka kinausap. So, ayun na, tumakbo na ako, yung driver ko, hindi rin makalapit kasi mga big guys to. Malaki. Tapos, Mga pizza po yun. Big guys. sabi ko doon, nakita ko yung mukha ko, laylay na siya. Sabi ko doon sa driver ko, emergency room na tayo, please. Buti naisip ko pa yun kahit lasing na lasing ako. So, pinahimukha ako nang walang anesthesia. Ang sakit. So, Wow. Hindi masakit. Baron naman. Diyos ko naman. Ako nung tinatahi yung ulo ko, wala akong nararamdaman nung lasing na lasing ako. Hindi ko nga alam na sumisirit yung dugo. Sa akin pala yun. Tuloy. Anesthesia. No, but because of all the alcohol he consumed, then you would imagine na numb na. Hindi nararamdaman mo. ramdam ko talaga yung ginaganon Ginagawa talaga. niya. Pero kung hindi ka lasing, hindi ka makikipagganunan sa mga girls kasi. So that's what caused it also. You had Hindi rin. No inhibition. Oo naman. May question ako kay Baron. Kasi naka-work ko na siya, marami ng mga guesting nagkasama tayo. Hinaras ba kita? No. Ayop Kasi hindi kasi, nung nakatrabaho ko siya siguro mga 3 times, pag sober talaga siya, meron siyang sariling mundo. Tapos, nakainuman na din kita, iba siya talaga pag nakakainom, yun nga may alter ego nga lumalabas talaga yung ibang Baron pag kami. Ayun, tandaan nyo ha. Si Baron, ganun. Totoo yun. Pagka sabi ko sa'yo nung nakita ko siyang sober, nung nagkita uli kami, sobrang bait niyan. Ganyan, kuya. Kasi matanda na ako nung time na yun eh. Ay, hindi. Nasa 30s pala ako noon, 30s, okay? 2005. Tama, nasa 30s ako noon, okay? Mabait siya pagka hindi nakainom. Parang ako yan. Mabait na ako kahit umiinom. Tuloy. Alak siyang kasama. So, aware ka ba? Meron Baron 1 and Baron 2. Yun. Baron 1, masaya pang kausap. Nag-enjoy. Yes. Pag lumagpas na ako ng 14 bote, si Baron 2, monster. Lumabas. Violent. Lahat kaaway ka na. Lahat After kaaway. 14. After 14. Wait, pagastos yan ha? Painumin nyo siya, 13 lang. Pagpapainumin nyo si Baron, 13 lang. Kasi pagka lumabas yung pang 14 na bote, lalabas yung Baron 2. Dalawa siya. Tuloy. So pag limawa, like before na umiinom ka, paano nagagastos mo sa alak? Sa totoo lang, sa drugs and alcohol, naubos lahat ng pera. Totoo. I told you. May ina kasi nun eh. Kasi basta Super Club, andun sa Super Club mismo nagkakabentahan na Okay? Lalo na dati sa Libis, nag-DJ ako dyan sa Libis. Sa, mga Super Club ng Libis. Putang sabi ko sa'yo, naglalakad lang yung mga tulak. Kaya alam ko yung mga pills na mga ina yan. Pero hindi ako nag-take niyan. Kasi nakita ko yung kaibigan ko nag-take niyan. Tangina, hindi niya alam tumatain na siya. Nag-iipot-ipot na siya sa puwet. Hindi pa niya alam pero nagda-dance pa rin siya. Hindi ko tinake niya Yan yung hindi ko ginawa. Okay, tuloy. Kasi bumibili pa ako ng drugs worth 1 million noon. Wow. Money? Yeah. Hindi na uubos? 1 million, how long will it last you? Kasi hindi naman ako nag-invest sa bahay. Hindi ako nagpaka-YOLO ako. Oh, you only live once. Oo. Correct. So, okay. Epekto naman sa career. Yeah. Malaki po. Nasira yung relationships ko. Nawalan ako ng career. How long? How long were you inactive? On and off eh. On and off, they would forgive me. I would promise them, just like any alcoholic or addict would say, I'll never do it again. Never, I promise. Kahit ilagay niyo pa sa kontrata. No eh. Yung sickness ko is, I'm still dealing with it right now. Oo. Totoo yun. Kailangan mo talaga seek ng professional help. Ako naman, nag-seek ako ng professional help, pero hindi tungkol hindi sa pag-inom eh. Yung sakit na nararamdaman ko pagdating dun sa anak ko. 'Di ba? I'm still dealing with it. Ilang taon na.
Pero kahit may doktor ako kasi nga dahil nga pinagbabawal pa rin sa akin na uminom na kahit dahil may iniinom na akong gamot. Iba pa rin kasi pagka naging isa ka na lang, halimbawa wala ka ng kasama, papasok uli sa utak mo yung nangyayari, yung nag-aalaga ka ng anak mo. Doon na ako nababaliw. Doon na ako nasisira yung ulo ko. Tuloy. Every day, it's an everyday process, a struggle wherein I have to really build that structure and stick to that structure para hindi po ako malihis kasi sayang po yung blessings na binigay sa akin ng Diyos ngayon. At may pamilya pa po ako, may asawa ko, may mga anak ako. Example nga sa career na naka-apekto, for example, may isang shoot, kasi ano bang nangyari? Ay, yun nga po, ang galing. Kasi Ann Curtis yung bida nito, may minamahal yung show namin sa kabilang estasyon. Ang shoot ko is 3 days before that scene. Kapatid kami ni Ann Curtis. Buhay pa si Manong Gilbert nito. So, Gilbert Perez. oo. So, pumunta ako sa set pero hindi ko sinabing may Tahi ka, tahi ako. Ay nako, ano nangyari sa'yo? Hindi ka namin pwede ipakap, Baron. O sige, sabihin lang natin, nabugbog ka sa karate. So, ginawa nila ng script. Tapos, Kung bakit karate kasi taekwondo player tong si Baron tsaka yung kapatid niya. Okay, tuloy. sa buong parang 2 buwan. Pero May kapal ako dito. Kaya yung nung naglaban sila ni Kiko Matos sa URCC noon, kung nasa kondisyon ton si Baron, kayang-kaya niya si Kiko Matos nung kasi si Kiko Matos walang background sa sa martial arts, okay? Nag-training lang siya nung maglalaban sila eh. Okay, tuloy natin. Oh, which is very good, ha? Kaya siya paulit-ulit binibigyan ng chance kasi very talented. Oo. Would you say that you would call yourself a high-functioning addict? I was before. Oo. Kasi lahat ng drugs, kahit ecstasy, nakakatrabaho ko noon. Eh. Oo, grabe. Lahat. Grabe tolerance mo. Told you. Grabe. So, yun lang, mga kalapida. Nakita niyo naman si Saint Michael kung paano trumabaho ng isip ng tao. Okay? So, mga kupal, joke lang. So, maraming salamat mga kalapida. Sana may natutunan tayo kay Baron Geisler. Ito siya, nag-ano na siya, ang tawag dito, nasa road siya to recovery, may professional help siya. Sana, 'di ba, yung ginagawa niya pagpatuloy lang niya, yung maayos hindi yung hindi maganda. Okay, so I wish you luck, Paring Baron, Tropang Baron. Magkikita ulit tayo sa gig. Huwag ka mag-alala. Malapit na, magbubukas yung studio namin. Iimbitahan kita, Baron. Okay, maraming salamat po and stop recording.